Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, matindi itong pag-uusapan natin. Huling-huli ang script ng China. Debate ng mga senador gagawin pang ebidensya. Senator Win Gatchalian umusok matapos ang pagbabanta ng China. Mga Chinadors tahimik sa gilid-gilid. Grabe mga kaibigan, talagang huling-huli ang script ng China. Yung hamon ni Marcoleta na debate sa tulad nila Justice Carpio at Commodore Tariela at yung pag-iingay ni Cayetano na dapat mag-sorry mismo si Tariela, abay bistado. Gagamitin pala ito ng China para maging ebidensya, para paboran ang kanilang naratibo na sa kanila ang karagatan hanggang dulo. Tapos yung mga Chinador, galit-galitan sa pambabastos daw kay Xi Jinping, samantalang pambabastos sa ating Pangulong Marcos, tahimik lang. Kaya naman, bistado malala ni Attorney Batong Bakal ang script ng China na ginagamit yung bunganga katulad nila Marcoleta at Senator Win Gatchalian at Attorney Claire Castro may matinding sagot sa patutsada ng China. Nako mga kaibigan, abangan nyo yan. Talagang bistado malala ang script ng China. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Bago daw sumama sa Isla Kalayaan si Senador Marcoleta, gusto niya ng debate para daw sa kapakanan ng ating bayan. Sagot naman po ni Commodore Tariela, atin ang West Philippine Sea, hindi na dapat ito pinagtatalunan pa. Ganito din mga kaibigan ang katwiran ni Attorney J. Batong Bakal, ang paghahamon ni Marcoleta ng debate patungkol sa ating karagatan lalo na sa WPS at KIG ay kasama ito sa script ng China. Pakinggan po natin ito. Maaring gamitin yung mga statement niya laban sa atin. No? Yeah. Kung sakali na dadalhin sa isang korte ito, no? Kunwari, no? That is an admission against interest. No? Kung mismong legislators mo, hindi nila alam kung hanggang saan ang extent ng national territory. Sigurado, gusto pa nga ipadebate daw. Definitely, pag nakipag-usap ka sa ibang bansa, no? Sasabihin nila, bakit ko tatanggapin yung position mo? Kahit yung sarili mong gobyerno, hindi sila sigurado kung hanggang saan ang hangganan ng mga teritoryo mo, ng mga jurisdiction mo. So bakit ko maniniwala sa'yo? So obviously, pinapahina noon ang posisyon ng Estado ng Pilipinas sa lahat ng iba-ibang posibleng interaction tungkol dito nga sa ating mga karapatan sa karagatan at dun sa ating mga teritoryo. Kasi gagamitin yan public record, public statement ng isang senator, di ba? It will be used as evidence definitely to convince yung tribunal o kaya mga partido yon na hindi sigurado ang Pilipinas kung anong sa kanya. Therefore, mahina ang kanyang posisyon. Mas malakas yung sa amin. Dahil kami, wala kaming confusion, wala kaming uncertainty. Sigurado kami kung anong sa amin. Yung mga ganitong ginagawa nila, na hindi pa nga umaabot doon, ina-undermine na yung position mo. No? Tama naman. Sinisiraan na, bale, pinapahina pa lalo, no? Yes. Pamagitan ng mga ganitong aksyon. Parang nakakagalit din, nakakahinayang, nakakainis, no? Na binabaliwala ang ipinundan ng napakaraming tao na napunta na doon sa Kalayaan. Yung risk na tinake ng maraming tao all this time para nga i-advance, i-push yung interest ng Pilipinas. No? Binabaliwala nila yun at very carelessly sabihin lang nilang, ay pamigay na lang natin, kaya give up na lang natin. Di ba? Di ba nakakainis yun? Lalo na kung katulad ko at ibang pang mga kasama natin na dekada na rin ang binuhos para nga mapaalam sa mga sa tao natin kung bakit ito mahalaga, anong importansya niya sa atin, sa national survival natin, at sa future generations ng Pilipino. Tama naman po, di ba mga kaibigan, ang linaw ng paliwanag dito ni Attorney J. Batong Bakal, paano maniniwala ang buong mundo na atin ng WPS kung mismong mga senador at ilang mga kababayan natin, lalo na mga kaibigan, itong mga DDS, ay may duda na atin ang mga karagatang ito. Talagang pabor mga kaibigan Pabor na pabor sa script ng China, yung mga ganitong galawan. Tapos, yung caricature lang ni Xi Jinping, umaalma na yung mga Chinadors. Tapos pag si Pangulong Marcos ang binabastos, tahimik lang. Tapos yung mga walang imik, halatang halata. Mga maka-Duterte. Bakit kaya? Kung nakita na lang may karton ni Xi Jinping, biglang nag-alboruto yung embassy na nag-issue pa ng diplomatic protest. Anong lugar nila? Anong papel nila doon sa local na discussion na yun, di ba?
So, obviously, again, directly nag-i-interfere yan. Tapos, nung ang kinagagalit nila ay itong cartoon ni Xi Jinping, no? Kung tingnan mo naman yung China News Daily, yung mga publication nila, no, na semi-official, tingnan mo kung gaano kadaming cartoon ang ginawa nila tungkol sa Pilipinas, tungkol sa presidente natin at mga Totoo. opisyal natin. Mga 2, 3 taon na yan na talaga na parang nag-accelerate pa nga, no? So, double standard talaga eh. Totoo. Tapos, nung inaaway nila yung ating mga congressman at senators, sinasabi nila, freedom of speech yan dito sa Pilipinas. Ang pinapalabas ng embassy, walang freedom of speech na usapan pag ininsulto ng China. Re-react talaga kami. Pero yesterday, nakita ko, nag-issue naman ng statement, may freedom of speech naman daw sa Pilipinas. Bakit yung tinatawag na mga taksil itong mga kumakampi sa China? Di ba? Nakita mo talagang information operation na talagang influential lang nahanap nila. Directly talaga silang nakikigulo. Ang Pilipinas para sa Pilipino. Siguro yun yung pinaka gist nito. No? Ang dapat lagi nating pinangalagaan, dapat nating hinahanap, hinahabol, dapat natin laging pinangunguna, no? Ay yung interest ng Pilipino at ng ating bansa. Lahat ng mga ibang bagay, yung political parties dito or mga political families and alliances, those are all irrelevant dahil lahat tayo Pilipino. So dapat pagdating sa mga issue katulad ng West Philippine Sea, ng ating maritime space, yung ating mga territories, pare-pareho tayo dapat ng posisyon, pare-pareho tayong tumitingin sa isang interest ng sambayan ng Pilipino, hindi yung mga individual interest ng mga to. Mga iba dyan na nag-grandstand o kaya nagpapakitang gilas lamang o kaya mismong kumakampi sa kabila, dapat lagi, isa lang natin kung anong para sa Pilipinas. Yun dapat ang ating laging tinitingnan. Yun naman ang dapat, di ba mga kaibigan? Yun ang tama eh. Unahin ang interes ng kapwa Pilipino. Dahil ang pagmamahal mga kaibigan sa bayan ay walang pinipiling administrasyon o partido. Di po ba? Ang ating mga karagatan ay pag-aari ng sambayan ng Pilipino. Yan WPS, KIG, at ano pa ba na kiniklaim ng China? Di ba? Atin po yan eh. Hindi po yan pagmamayari ng mga politiko. Di ba? Mga politiko na handang ipagtanggol ang kanilang mga dayuhan na amo. Tapos kung makapagsalita mga kaibigan, galing-galingan. Di ba? Ang daling sabihin, ipamigay na lang yan. I-give up na lang para mas madali. Tapos, ganun na mga kaibigan, wala na daw tayong problema. Ang daling sabihin mga kaibigan, no? Tapos ngayon naman, etong matindi mga kaibigan, no? May patutsada na naman itong spokesperson ng Chinese Embassy. Oh, naalala ninyo mga kaibigan yung Senate resolution, di ba? Yung Senate resolution ng Senado na pagkondena sa mga bastos na pahayag ng China. Yung resolusyon na nagpapakita ng suporta sa AFP at PCG tulad nila Commodore Tariela ay isa daw itong political stunt. Oo mga kaibigan, sabi nito ng spokesperson ng Chinese Embassy in the Philippines na si Ji Lingpeng. Sabi niya mga kaibigan, political stunt lang. Antindi, no? Kaya naman, narito ang matinding sagot ni Senator Win Gatchalian at ni Attorney Claire Castro dito nga sa mga patutsada ng isang spokesperson ng China's Embassy in the Philippines. Mga kaibigan, pakinggan po natin ito. Yung mga statements nila may halong pagbabanta eh. No, dahil ikaw ay guest o nasa loob ka ng ating bansa tapos babantaan mo yung may-ari ng bahay, hindi maganda naman yun. Hindi tayo magkakasundo pagdating sa West Philippine Sea. Talagang ibang-iba yung posisyon natin dahil ang posisyon natin ay respetuhin yung arbitral ruling at sa atin ang West Philippine Sea. Sa kanila, alam naman natin malayong-malayo. Hindi talaga tayo magkakasundo doon pero hindi mo naman kami pwedeng pagbantaan. Rinirespeto namin yung kanilang opinion. Dapat respetuhin, lalong respetuhin yung opinion natin at saloobin dahil nandito tayo sa sariling nating bansa. Kaya yan ang naging basehan kung bakit inaprubahan yung sense of the Senate. At ako bumoto ako doon. Sang-ayon ako doon sa pagkokondena sa mga statements na ginawa ng spokesperson ng Chinese Embassy dahil nakakasakit eh at hindi tama. Kung tayo ay dadaanin natin sa diplomasya. Ang diplomasya, two-way yan. Hindi one-way lang. Hindi lang tayo ang gagawa ng diplomasya, yung kabila. Hindi. Dapat tayong dalawa ay gumagawa ng diplomatic approaches. Hindi rin kami titigil sa pagkokondena. Kung ganyan na magiging takbo at hindi rin tayo titigil, bakit kami titigil kung pangbabastos at pagbabanta ang ginagawa nila? Again,
Pwede tayo mag-usap, pwede hindi tayo magkakasundo, pero magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa. Tama naman po, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Win Gatchalian. Simpleng analogy lang yan mga kaibigan, di ba? Hindi pwede na itong mga Tsekwa na nandito sa ating lupain, sila pa yung bastos sa sariling atin. Kaya nga, di ba mga kaibigan, nakakainis na imbis kondinahin ng mga senador, di ba, ng mga ilang senador, mukhang kinakampihan pa. Di ba? Gusto nila ng respeto? Abay, magbigay muna sila ng respeto. Ganun dapat mga kaibigan. Di ba? Hindi lang yung tayo na lang lagi yung sumasalo sa kanilang kabastusan. At pag gumanti tayo, sasabihin ng mga senador at yung mga defender na pro-China, gusto nyo ba ng gyera? Di ba? Ganun yung lagi nilang pantapal mga kaibigan pag sumasagot ang gobyerno sa pambabalahuran ng China sa atin. Lalong-lalo na yung panghaharas nila sa ating karagatan, sa ating mga kababayan na naghahanap buhay lang sa mismong ating karagatan. Di ba? Nakakalungkot mga kaibigan, at the same time nakakainis, nakakagalit, sabi nga ni Attorney J. Batumbakal, di ba? Tapos gusto pa ng mga Chinador, tahimik lang tayo? Paano kasi? Nasanay siguro nung panahon ni Duterte. Lahat pwede. Kaya naglipa na yung pogo, droga at kung ano-ano. Kaya heto mga kaibigan yung sagot ni Attorney Claire sa mga galawan ngayon ng China. Ma'am, how does the palace view the bold statements made by the Chinese embassy condemning Senate Resolution 256? Ma'am, this resolution denounces statements from the Chinese embassy and actually calls for diplomatic measures to uphold the dignity of the Philippines. According to spokesman Ji Lingpeng, yung resolution daw po na to ng mga senators ay para lang sa kanilang political na interes. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po. Okay. But ma'am, this condemnation po ng Chinese embassy, does the palace see this as a way to silence the Senate? Hindi po tayo makakapag-react ng ganyan dahil sabi nga po natin, may karapatan naman din po silang magsalita kung ano ang kanilang nararamdaman, ang kanilang sentimiento, ganun din po ang Senado. Thank you, ma'am. Totoo On naman. the situation with China, ang posisyon po ng Pangulo, firm but diplomatic. Ito ho hindi nagbabago. Correct. Pero kapansin-pansin po na ang style o ang yung nagiging stance nitong bagong Chinese ambassador para medyo mas palaban. Given Totoo that naman hindi eh. ho ba rin tayo mag-a-adjust? I mean, are there going to be tweaks to be made dito ho sa ating diplomatic approach with the new ambassador? Hindi po kasi natin masasabi na ang pagiging palaban ay siyang magiging magandang solusyon para maayos kung ano man ang sigalot sa bansang China. So kung sila man ay palaban, meron naman po tayong paraan na legal, diplomatic, na pwedeng makapag-ayos ng anumang issue. Yusek, balikan ko lang po yung China. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi po niya na daw Philippines should consider filing another arbitration case against China para daw po i-assert yung claims natin. Pero this time, sa International Court of Justice. Kasi doon daw po, tatanungin nila yung China kung papayag ba sila to submit themselves to arbitration. Kino-consider or pinag-aaralan po ba ng palasyo yung filing Maganda of another sana yan. arbitration case? Yung ganyan pong suggestion ay hindi pa rin po na ipaparating sa atin kung ano ang opinion at ano po yung magiging take ng ating pamahalaan. Pero ipapaabot ko po yan, lalo-lalo na po sa DFA. China also has decided to bar 16 kalayaan LGU officials from entering mainland China, Hong Kong, and Macau in response to the LGU's persona non grata declaration against Chinese Ambassador Jing Chuan. So does Malacanang view China's travel ban an act of retaliation, and how will the palace assure that it will safeguard po Philippine local officials from this kind of foreign influence? Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng Totoo hindi naman. nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Pero ang detalye po niyan ay mas maganda po na ibigay ko na po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA. So yun mga kaibigan, nasagot naman ni Attorney Claire yung mga matitinding tanong ngayon, no, regarding nga dito sa mga galawan ng China.
Alam nyo mga kaibigan, ang pagiging makabayan kasi ay hindi nangangahulog ang pagpili sa pagitan ng Amerika o China. Hindi tulad sa mga ipinapalabas na propaganda, itong mga mouthpiece ng China na kaya lang naman daw nag-iingay itong mga ibang senador, lalong-lalo na itong si Pangulong Marcos dahil tuta daw ng Amerika. Hindi po yun. Pinipili natin, di ba? Ang pinipili natin ay ang mismong Pilipinas. Yun yung ipinaglalaban natin. Kaya nga mga kaibigan, nakakagalit. Kasi nga kung mas matimbang pa, no, sa mga ibang politiko at mga kababayan natin, yung naratibo ng ibang bansa, yung mga dayuhan na talaga namang nanghaharas sa ating mga kababayan, abay anong tawag po sa inyo? 'Di ba? Hindi ba katraidoran 'yan? 'Di ba yung mga kababayan natin, sinisira yung hanap buhay, 'di ba? Kung saan sila doon kumukuha ng pangkabuhayan, 'di ba? Yung karapatan natin pinapahina dahil lang dito sa mga argumento at propaganda na ibinabato ninyo na gusto nyo pa talaga gawing debate. Samantalang tama naman si Commodore Tariela, wala nang dapat pagdebatehan pa kasi atin nga yan eh. Kaya nga sa mga opisyal ng kalayaan na tumindig sa karapatan natin, mabuhay po kayo. Oo, sabi nga ng isang mayor dyan mga kaibigan sa kalayaan, nire-respeto niya kung ano yung desisyon ng China. Pero hindi naman daw siya pupunta sa China, anong gagawin niya dyan? Kaya okay lang na maban. Hindi po ba? Tama naman. Di ba? Hindi tulad ng mga ibang senador. Di ba mga kaibigan? Natakot, tapos nagtatago sa rason na baka po tayo girahin. Di ba? Every time na lang na sumasagot ang gobyerno sa China, laging nananapik, oh. Dahan-dahan naman kayo, baka tayo girahin. Tapos sila, ganun-ganun na lang kung binabastos tayo, tapos sa inyo okay lang. Ay nako talaga mga kaibigan, palusot talaga. Buti na lang talaga bago ang gobyerno. Kaya kung gusto natin mga kaibigan ng tuloy-tuloy na pagbabago, huwag nating ibalik ang mga Duterte sa pwesto. So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.